Kumusta mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda? Ako ang inyong YouTube vlogger at fishing expert at gaya ng dati, nandito ako para ibahagi sa inyo ang aking pinakahuling pagsusuri at prediksyon para sa darating na araw. Maghanda kayo dahil tatalakayin natin ang kung ano ang naghihintay sa atin sa karagatan at ilog sa 26 ng Oktubre, 2025 taon. Alam kong sabik na kayong malaman kung saan at paano makakahuli ng pinakamaraming isda. Ngayon mga kaibigan, ang araw na ito ay may dalang espesyal na alindog. Sa pagtatapos ng tag-ulan at sa simula ng mas tuyong panahon, asahan natin ang paggalaw ng isda at maaaring mas aktibong pagkain, lalo na sa mga malapit sa new moon na nangyari kamakailan. Prognostik ayon sa uri ng isda at mga taktika. Para sa araw na ito, na may mainit na temperatura ng tubig at paglipat ng panahon, may ilang uri ng isda na dapat nating pagtuunan ng pansin. Una, ang ating paboritong lapu-lapu. Ang lapu-lapu ay madalas na matatagpuan sa mga tagong lugar tulad ng mga ledges, ilalim ng overhangs at loob ng maliliit na kuweba sa mga coral reefs o mabatong bahagi ng baybayin. Bakit doon? Dahil sa mainit-init na tubig, naghahanap sila ng mga lugar na may sapat na oxygen at maraming taguan para sa kanilang biktima. Para sa lapu-lapu, gumamit ng bottom fishing na may buhay na hipon or maliit na isda bilang pain. Kung gagamit kayo ng artificial lures, subukan ang mga jig na kahawig ng maliit na isda o pusit. Ang paggamit ng medium to heavy spinning rod na may matibay na linya ay perpekto. Sumunod, ang maya-maya or red snapper. Ang mga isdang ito ay mahilig sa maalat na tubig at mga mababaw na bahagi ng bahura. Sa panahon na ito, maaari silang lumapit sa baybayin para maghanap ng pagkain. Saan sila hahanapin? Sa mga gilid ng bahura, malapit sa mga istruktura tulad ng lumubog na mga bangka o malalaking bato. Ang patok na gamit dito ay light to medium bottom fishing na may sariwang hiwa ng isda, hipon, or pusit. Ang mga maliit na metal jigs o soft plastic lures ay epektibo rin sa pag-akit sa kanila. At huwag nating kalimutan ang apahap o Asian sea bass. Ang apahap ay kilala sa pagiging agresibo at karaniwan sa mga bukana ng ilog, estuaries, at mga coastal waters. Dahil sa pagtatapos ng tag-ulan, posibleng nagsisimula silang bumalik sa mga mas malalim na bahagi mula sa mga ilog. Hanapin sila sa mga bakawan, gilid ng ilog, at mga lugar na may daloy ng tubig na nagdadala ng pagkain. Ang pinakamabisang pamamaraan ay spin casting gamit ang topwater lures tulad ng poppers or walk the dog baits sa umaga at gabi. Maaari ding gumamit ng soft plastic paddle tails na ginagamit sa jigging sa ilalim. Isang maliit na trick. Kung ang apahap ay mahirap hanapin, subukan ang mga live bait tulad ng hipon o maliit na isda na ihuhulog sa mga bakawan o malapit sa mga istruktura. Pagsusuri ng mga kondisyon. Panahon. Sa 26 ng Oktubre, 2025 taon, inaasahan nating makakaranas ang Pilipinas ng bahagyang pag-ulan sa araw at pag-ulan sa gabi. Ang posibilidad ng pag-ulan sa araw ay 20%, habang sa gabi ay 45%. Ang temperatura sa araw ay aabot sa pagitan ng 26 at 30 degrees Celsius, habang sa gabi ay bababa sa 26 na degrees Celsius. Ang kahalumigmigan ay nasa 87%. Ang hangin ay inaasahang mahina hanggang katamtaman. Ang pangkalahatang paghuhupa ng malalakas na pag-ulan ay isang magandang sinyalis para sa pangingisda dahil ang isda ay hindi gaanong apektado ng mabilis na pagbabago ng panahon. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa mga karagatan sa Pilipinas ngayong Oktubre ay nasa pagitan
ng 27 at 31 degrees Celsius. Partikular sa Manila Bay, ang average ay 29.1 degrees Celsius. Ang ganitong mainit-init na tubig ay nangangahulugang ang isda ay aktibo pa rin at kumakain, bagamat maaari silang lumipat sa mas malalim na bahagi sa tanghali upang maiwasan ang sobrang init. Yugto ng buwan. Sa 26 ng Oktubre, 2025 taon, ang buwan ay nasa yugto ng tumataas na gasuklay, waxing crescent, na may humigit kumulang 21% ng liwanag. Ito ay 4 na araw lamang matapos ang new moon noong 21 ng Oktubre. Sa tradisyon ng mga mangingisda, ang yugto ng new moon ay itinuturing na napakaproduktibo para sa pangingisda. Dahil sa mababang liwanag ng buwan, ang mga predator ay mas aktibong nanghuhuli sa araw. Ang pinagsamang gravitational pull ng araw at buwan sa panahon ng new moon ay may mas malakas na epekto sa mga katawan ng tubig na humahantong sa pagtaas ng availability ng pagkain at mas magandang pangingisda. Kaya, bagaman ito ay tumataas na gasuklay, ang pagiging malapit nito sa new moon ay nangangahulugang magandang aktibidad ng isda ang inaasahan. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda ay inaasahang magiging mabuti hanggang napakabuti para sa araw na ito. Ang transisyon mula sa tag-uulan, ang mainit na temperatura ng tubig, at ang impluensya ng kamakailang new moon ay lumilikha ng paborableng kondisyon. Asahan ang mga aktibong kagat, lalo na sa mga oras ng bukang liwayway at takip silim. Ang mga isdang malapit sa baybayin at sa mga istruktura ay maaaring maging mas agresibo. Kaya, ano pa ang hinihintay ninyo mga kaibigan? Labas na sa dagat at ilog. Bitawan ang lahat at pumunta sa pangingisda. Naway swertehin kayo at marami kayong mahuli. At bago ko makalimutan, kung nagustuhan nyo ang aking prognostic, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong malaman, ano ang mga plano ninyo para sa weekend? Ano ang inyong paboritong pain sa panahon na ito? Ibahagi ang inyong mga karanasan at tip sa pangingisda ni Buntot, ni Kaliskis sa inyo, mga kaibigan.